Hello guys, medyo matagal-tagal na rin no, na hindi ako nakapag-upload ng video. Medyo naging busy kasi ako nitong mga nakaraan. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nasusunog ang ating circuit conductors. Pero bago ang lahat guys, mag-intro muna tayo. So bakit nga ba nasusunog ang ating mga circuit conductors? Sakto naman na yung computation mo. Tama naman yung size na nilagay mong circuit breaker. So isa sa mga dahilan guys kung bakit nasusunog ang ating mga circuit conductors ay dahil sa overload. So lahat po kasi ng mga circuit conductors guys ay meron po silang ampacity na tinatawag. So ano ba yung ampacity? Ang ampacity po guys, ito po yung maximum ampere or current na kayang i-hold ng isang circuit conductor nang hindi po nasusunog. So halimbawa po sa ating number 14 na circuit conductors. Ang number 14 po guys ay meron pong ampacity na 15 ampere. At sa number 12 naman po, meron pong ampacity na 20 ampere. Sa number 10 naman guys, meron po itong ampacity na 30 ampere. So habang lumalaki po yung size ng ating circuit conductors, tumataas din po yung kanilang ampacity. So halimbawa guys, para mas maintindihan ninyo, kunwari ay meron kang 20 ampere na circuit breaker. Tapos meron kang number 14 na circuit conductor para sa lightings. Pero ang nagagamit mong amperahe sa lightings mo o sa mga ilaw mo is 17 ampere. So masusunog po yung ating circuit conductor na number 14. Dahil ang ampacity po ng number 14 ay 15 ampere lamang po. So paano nga ba ito maiiwasan para hindi po siya masunog? So dalawa po ang pwede mong gawin doon. Yung isa po, gumamit ka ng dalawang circuit breaker. So i-divide mo po yung lightings mo sa dalawa. Tapos guys, yung isa naman po, kung ayaw mong gumamit na ayaw mong ihiwalay yung ilaw mo, ayaw mo itong i-divide, pwede mo pong palakihin yung size ng circuit conductor mo. So pwede ka pong gumamit ng number 12 kung ayaw mong magdagdag ng circuit breaker. Kaso sa tingin ko parang mas magastos naman yung magpapalit ka ng buong circuit conductor. Kaya mas maganda na lang yung i-divide mo sa dalawa yung lightings mo. So isa pa po sa mga dahilan guys kung bakit nasusunog ang ating circuit conductor ay mali po yung pinanggamitan natin ng circuit conductor. So paanong mali? So kunwari po, meron kang 30 ampere tapos yung number 14 na circuit conductor ginamit mo po sa saksakan. So naglagay ka ng 30 ampere tapos ang amperahe po na nagagamit mo doon is halimbawa 18 ampere. So isa rin po yun sa dahilan guys kung bakit nasusunog yung circuit conductor. Mali po yung pinanggagamitan natin. So sa mga saksakan po natin o sa mga convenience outlet, ang tamang size po na pwede natin gamitin doon is number 12. Sa mga small appliances, number 12 po ang dapat natin gamitin. Naglagay ka ng number 12 pero nasunog pa rin yung circuit conductor mo. Dahil sinasaksak mo naman dun yung rice cooker mo, nandun pa kasama yung ref, dinamay mo pa yung aircon mo. So mali na rin po yun. So dapat po sa ating mga rice cooker, ref at aircon, dapat nasa SPO naman po ito. Tapos sa SPO po natin, gumamit po kayo ng number 10 na circuit conductor. Kung nahihirapan po kayo guys na mag-memorize ng ampacity ng circuit conductor, pwede nyo naman po itong i-google. Andun po yung mga ampacity ng bawat wire. At isa po sa mga pinakamagandang paraan guys para maiwasan po ang pagkasunog ng ating wire is computation of load. So pag magko-compute po kayo ng load ninyo, i-compute nyo na rin po yung ampacity ng wire para hindi po masunog yung ating circuit conductor at hindi maiwasan na rin pong gumastos si customer. So yun lamang guys no, sana marami kang natutunan ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag pong kakalimutang mag-like, share at subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pa nating videos.
Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na ElectroChan. Yun lamang po at maraming salamat.